Nag-aalab ng mga sunog sa malalawak na lupain, isang pagyanig na nagpapakilos sa lupa. Isang eroplano ang bumabagsak mula sa langit at isang lola ang malungkot na nawalan ng buhay. Parang eksena sa isang pelikula tungkol sa sakuna, hindi ba? Nakagugulat ang mga trahedyang ito ay may iisang sanhi, ang inosenteng gender reveal party. Sa maagang gabi sa Kingston, New Hampshire, nagpapahinga na ang mga tao nang biglang yumanig ang buong bayan dahil sa malakas na pagsabog. Narinig ko ang malakas na pagsabog malapit sa aking ari-arian. Lahat ng larawan ko ay nangabagsak. May isang bagay na yumanig sa buong bahay ko. Hindi ko alam kung nasa loob ng bahay or sa labas mismo ng bahay. Pagdating ng pulis sa Siam, na isang-isang call, hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Ang quarry ay hindi puno ng mga demolition crew, kundi isang gender reveal party na kasalukuyang nagaganap. Sa halip na simpleng pagpapaputok ng lobo o confetti cannon, si Anthony Spinelli, na magiging ama at ang kanyang pamilya ay ginawa ang anunsyo sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog. Para magawa ito, gumamit sila ng tannerite, isang tatak ng legal na pampasabog na sumasabog kapag binaril. Hindi na kontento sa mga target na may isang libra lang ng pampasabog, gumamit ang mga Spinelli ng 80 libra. Iyan ay halos katumbas ng lakas ng pagsabog ng 85 piraso ng dinamita. Napakalakas ng pagsabog na iyon, yumanig ang mga bahay sa mga kalapit na bayan. Si Anthony Spinelli ay kinasuhan ng kaguluhan sa publiko at pinagmulta ng $6, 620 dahil sa kanyang ginawa, kung saan 500 ng multa ay sinuspinde, basta't hindi siya magkakaroon ng problema sa batas. Nagtipon ang pamilya sa liblib na bahagi ng Knoxville, Iowa para sa pagdiriwang. Malapit nang ibunyag ng mga nagdadalang taong magulang ang kasarian ng kanilang sanggol gamit ang makukulay na pulbos. Pero imbes na bumili lang ng kit, nagpasya silang gawing mas kakaiba at mas kapana-panabik ang okasyon sa pamamagitan ng paggawa ng sarili nilang aparato. Noong weekend na yon, sinubukan ng pamilya ang iba't ibang uri ng pampasabog, umaasang makukuha nila ang perpektong sandali sa kamera. Gumawa sila ng aparato mula sa bakal na tubo, na stand ng payong at hinangin ito sa metal na base. Nilagyan nila ng pulbura ang tubo, naglagay ng kahoy na buffer sa gitna at tinakpan ng makukulay na pulbos. Gumawa sila ng butas sa gilid para sa mitya at binalot ng tape ang buong aparato. Sindihan nila ang pulbura para itulak pataas ang makukulay na pulbos, kaya sasabog ang kulay rosas o asul sa ere. Pero hindi nila namalayan, nakagawa na pala sila ng isang napakadelikadong pipe bomb. Mas malakas ang pagsabog kaysa inaasahan nila nang ito'y pinasabog. Sa halip na maglabas ng makukulay na pulbos, sumabog ang ginawa nila at nagliparan ang mga piraso ng bakal sa lahat ng direksyon ng napakabilis. Si Pamela Kramer, na magiging lola na, ay nanonood mula sa humigit kumulang 45 talampakan ang layo kasama ang kanyang manugang na buntis. Tinamaan si Pamela ng isang piraso ng bakal sa ulo. Sa kasamaang palad, namatay siya sa lugar na nag-iwan sa pamilya at mga kaibigan sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Sa kasamaang palad, hindi ito ang nag-iisang malungkot na pagdiriwang na nauwi sa trahedya. Dahil sa COVID restrictions, gusto ng magkasintahang bata na i-record ang anunsyo para maibahagi online sa pamilya. Ang magandang El Dorado Ranch sa California ay tila perpektong lugar para dito. Umaasang magiging mas espesyal ang sandali, sina Refugio at Angelina Jimenez. Kasama ang kanilang mga anak at isang litratista ay nagpasya na gumamit ng smoke bomb para sa dramatikong okasyon. Illegal sa California ang mga smoke bomb na binili nila dahil labis itong naglalabas ng spark. Nang sindihan ng mga magulang ang smoke bomb, lumabas ang bugso ng asul na usok. Ngunit ilang sandali lang nagliyab ang tuyong damo. Nagkagulo habang mabilis na kumalat ang maliliit na apoy. Nagpanik ang grupo habang sinusubukan nilang apulahin ang apoy gamit ang tubig, pero walang nangyari. Ang tanging magagawa nila ay tumawag sa Siam na isang-isang at i-report ang sunog. Dumating ang mga bumbero makalipas ang ilang minuto, ngunit huli na. Opisyal nang nagsimula ang mapanirang landas ng sunog na El Dorado. Mabilis na kumalat ang apoy, mabilis na tinupok ang tuyong mga halaman sa San Bernardino National Forest. Libo-libong ektarya ang natupok sa loob lamang ng ilang oras. Mabilis na gumalaw ang apoy, nilalamon ang lahat ng madaanan at pinilit ang paglikas ng 40,000 residente sa mga county ng Riverside at San Bernardino. Bilang resulta,
nagdeklara ng state of emergency sa 5 county. Noong Setyembre 17, 2 linggo matapos magsimula, mahigit 20,000 ektarya ng lupa ang tinupok ng apoy. Si Charles Morton, 39 ay veteranong bumbero na lumalaban sa apoy. Si Charles, crew boss ng Big Bear Hotshots, ay nagtatrabaho kasama ang grupo para protektahan ang bundok ng Angeles Oaks. Habang pinalalakas ng hangin ang apoy sa Highway 38, iniwan ni Morton ang kanyang grupo upang inspeksyonin ang mga hotspot na sumiklab. Biglang lumakas ang hangin at sumiklab nang mas malaki ang apoy. Ilang sandali, narinig sa radyo ang boses ni Charles na tila nabasag sa huli. Nasa sulok na ako. Nakita ang kanyang katawan na hindi pa halos nabubuksan ang fire shelter at halos sunog na lahat ng kanyang damit. Tumagal pa ng 2 buwan bago tuluyang nakontrol ang apoy noong kalagitnaan ng Nobyembre. Nag-iwan ito ng sugatang kalupaan na 23,000 ektarya, winasak ang 5 bahay at nasira ang 4 pa. Mahigit $42 milyon ang ginastos sa sunog, kabilang ang pag-apula at pinsala sa ari-arian. Nahaharap ang mag-asawa sa mabigat na parusa. Umamin si Rafuyo sa involuntary manslaughter dahil sa sunog at nasentensyahan ng 1 taon sa kulungan, probation at community service. Si Angelina ay tumanggap ng probation at community service. Magkasama silang inutusan na magbayad ng halos $1.8 milyon bilang kabayaran. Sa Mexico, isang pamilya ang umupa ng maliit na Cessna na eroplano para sa isang dramatikong flyover. Nagpalabas ng pink na usok sa ibabaw ng Nachupte Lagoon. El Niño Rosa. Pagkatapos ng pagpapalabas ng usok, biglang tumaas ng matindi ang eroplano. Sa ilang segundo, sumubsob at umikot ang eroplano bago bumagsak sa lawa. Parehong nasawi ang piloto at ko-piloto sa aksidente. Iniulat na posibleng nagkaaberya sa makina ang eroplano habang nasa biyahe, ngunit hindi pa malinaw ang totoong sanhi ng pagbagsak. Makalipas ang 2 taon, naulit ang insidente pero hindi alam ng mga bisita ang nangyari. Ang Piper aircraft, 25 na eroplano ni 32 anyos, Luis Angel Orozco, ay lumilipad sa itaas at naglalabas ng rosas na usok. Habang nagsisigawan ang mga bisita at sumabog ang pink na confetti mula sa kanyon, biglang bumaba ang eroplano. Desperadong sinusubukan ni Luis na itaas muli ang eroplano, ngunit natanggal ang kaliwang pakpak mula sa katawan ng eroplano, dahilan para ito ay umikot nang hindi makontrol. Bumagsak ang eroplano sa kalapit na bukirin at nadurog sa lakas ng bangga. Si Luis ay idineklarang patay sa lugar. Sabi ng mga ulat, posibleng nagkaroon ng structural stress ang eroplano dahil sa stunt maneuver. Sa Arizona, isa pang baby shower ang nauwi sa trahedya. Nagtipon-tipon sina Dennis Dickey, isang United States Border Patrol agent, at ang kanyang pamilya sa Coronado National Forest sa Santa Rita Mountain. Nag-set up sila ng tannerite target na sasabog na may colored powder. Mainit at tuyong panahon noon, kaya malawak ang mga bahagi ng tuyot at maputlang mga halaman. Bukod pa doon, bawal ang mga sumasabog na target sa lugar na ito at may umiiral na babala sa sunog. Sabik ipahayag ang kasarian ng anak, pinaputok ni Dennis ang ripol, ngunit naantala ang revelasyon dahil hindi niya agad natamaan ang target. Sa ika-11 subok, tinamaan niya ang sumasabog na target. Mabilis kumalat ang apoy, kaya agad tinawagan ng mga bisita ang emergency services habang sinusubukang apulahin gamit ang mga bote ng tubig. Simula na ang pag-iimpake! Simula na ang pag-iimpake! Sa loob ng ilang oras, nagbanta ang apoy sa mga bahay, kaya napilitang lumikas ang mahigit 200 residente. Bilang tugon, halos 800 bumbero ang ipinadala upang labanan ang malaking sunog. Pero mabilis ang naging pagkasira. Tinupok ng apoy ang 47,000 ektarya na nagdulot ng malawakang pagkasunog ng kagubatan. 1 linggo matapos, nakontrol na ang apoy. Tinatayang umabot sa $8.2 milyon ang nagastos para sa mga pagsisikap na apulahin ang apoy. Tinanggap ni Dennis Dickey ang responsibilidad sa sunog. Sa korte, sinabi niya sa hukom na aksidente ang sunog at idinagdag, "Masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Isa siguro ito sa pinakamasamang araw ng buhay ko.
Hinatulan siya ng 5 taong probasyon at inutusan na magbayad ng 220,000 bilang kabayaran at danyos. Inatasan siyang magbayad ng paunang $100,000 at kasunod nito ay buwanang hulog na 500 sa loob ng susunod na 20 taon. Sa New York, nasira ang saya ng ama dahil sa kagamitang gawa sa bahay. Ang 28 anyos na magiging ama na si Christopher Peckney ay may talento sa mekanika at inhinyeriya. 2 buwan pa lang ang nakalipas nang malaman niyang magiging ama siya at sabik siyang magkapamilya. Bilang bihasa sa maraming bagay, naglaan ng oras at pagsisikap si Christopher sa kakaibang gender reveal ng kanyang anak. Kailangan itong maging isang bagay na hindi malilimutan. Noong gender reveal, sina Chris at Michael ay nasa garahe at gumagawa ng prototype para sa palabas mamayang hapon. Ang ginawang aparato ay base sa mga sumasabog na may kulay na pulbos na nakikita sa social media. Ginawa ito mula sa isang uri ng tubo. Hindi tiyak kung anong klaseng pampasabog ang laman nito. Pero ilang oras bago ang party, sumabog ang aparato habang ginagawa pa ito ng dalawa. Dumating ang emergency services sa nakakatakot na eksena. Agad namatay si Chris dahil sa malubhang sugat sa ulo, habang ang kapatid niya ay dinala sa ospital para sa emergency na operasyon sa tuhod. Namatay si Chris 2 araw bago ang kanyang ika-29 na kaarawan, ipinanganak ang kanyang anak na lalaki makalipas ang ilang buwan. Panoorin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.